Alam nyo ba na sa Bible, ang unang role ng mga deacons ay feeding ministry? Yan ang aking ibabahagi sa inyo sa gabing ito. In the book of Acts chapter 6 verses 1 to 15, mababasa po natin doon yung time na the 12 apostles ay hindi na kayang matugunan ang pangangailangan ng dumaraming mga nagugutom. Kasi itong mga disciples na ito, mga 12 apostles, sila ang namamalengke, sila ang nagluluto, sila ang gumagawa ng lahat at nagpapakain sa mga tao. And there was the time na siyempre dumarami din ang ministry. So kailangan na marami din mga outreaches na mga nabubuksan at halos wala na silang time na gawin lahat itong mga ito. So naisipan nila na tawagin natin ang lahat ng mga disciples. So pinag-usapan dito mga disciples hindi kung sino, kung hindi nang dahil sa manager ng bangko or isang may mataas na katungkulan. We are talking about disciples. So nagpatawag sila ng mga disciples at sabi, anong gagawin natin kasi tumataas yung pangangailangan ng pag-share ng gospel, pangangailangan sa mga pangangailangan ng ministry ng Word of God. So at hindi namin kayang gagampanin pa ang pagluluto dito sa feeding program. So kailangan mamili tayo ng mga 7 out of you all disciples. Kung sino sa inyo ang mapipili, pipili tayo ng 7 at sila na ang gagawa ng feeding program. So that is how feeding program starts. Pagpapakain para sa mga bata at sa mga gutom na mga tao. Feeding program. So that is the context of how biblical deacons was formed. Ganon po ang nangyari. So ibang-iba po sa kinikilala po natin na ngayon ng mga deacons. Ang mga deacons na kung minsan nakaupo lang doon, wala namang ministering hinahawakan, taga-utos lang, tapos taga-puna lang sa mga pastor. That is not the biblical idea of deacons. Because the biblical idea of deacons sila po yung nangunguna sa ministry. Hindi lang taga-turo, kundi sila ang gumagawa ng ministry. So, in every ministry, there are the deacons. Sila po yung gumagawa. Sila po yung mga frontliners. Sila po yung gumagawa mismo. Hindi lang taga-utos, hindi lang taga-turo, kundi sila talaga yung andoon na gumagawa. And that is the biblical definition of deacons sa church. Sa ngayon kasi, may mga alam ako ng mga simbahan na kung saan ang daming mga deacons. Pero anong ginagawa ng mga deacons? Nakaupo lang. Tapos tingnan mo si pastor, nagkamali ulit ng sinasabi. Tingnan mo si pastor, puro na lang si pastor ang tinitingnan. Hindi po role ng mga deacons ang punahin o tingnan ang mga pagkakamali ng mga pastor. Ang role po ng deacons ay ministry. Paggawa ng ministry, sila ang mga andoon. May alam din naman akong church na kung saan ang daming mga deacons din pero wala silang ginagawang ministry o hindi gumagawa. May gumagawa ng ministry pero hindi kasali doon sa mga deacons. Sa tingin ko, nagkakamali po tayo. Kung minsan kasi mga deacons, italaga doon na deacons nang dahil sila ay ma-employ sa loob ng church, sila ay malalaking magbigay sa tithes and offerings, sila ay mga heads ng mga secular. But I tell you, iba po ang paggawa po sa ministry at sa pagiging heads ng any secular job. So iba po, kasi when it comes to ministry, ikaw talaga ang gumagawa, ikaw ang head nang dahil sa ikaw ay nangunguna sa paggawa, na hindi yung taga-utos lang, taga-puna lang ng kamali. Kung minsan nga, mas marami pang mga kamalian ang nasasabi natin kaysa yung mabuti na para papurihan o kaya to encourage yung mga gumagawa. Kaya kung minsan, ang mga naturingang pang mga itinalaga na lang doon, hindi naman marunong gumawa, ang siyang naging dahilan pa kung bakit namamatay ang isang ministry. So, let's
review. Let's dig it deeper. Ano bang dahilan ng ministry or pagiging deacons? Let's go back to what the Bible says about deacons in the church. So, Acts chapter 6 verses 1 to 15 or the whole chapter, basahin po natin. Alam ko po, we will be enlightened about the role of the deacons inside the church. May God bless us all. Happy New Year and Merry Christmas.